10 taon ng pagtitiis, nauwi sa malamig na rehas ng mental hospital. Habang ako ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho bilang nurse, ang asawa kong si Lucas ay nagpapakasasa sa kama ng iba. "Baliw ka na, Rivan!" Sigaw niya habang hawak ang aking mana. Pero nagkamali sila. Ang dugong dumadaloy sa aking ugat ay hindi galing sa isang dukha, kundi sa isang makapangyarihang imperyo. Magbabayad ang bawat pumatak na luha. Sino ang tunay na baliw kapag ang isang api ay nagbalik bilang reyna? Hindi mo ba naiintindihan, Lucas? Sawang asawa na ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Amoy gamot, amoy ospital, amoy kahirapan. Kung hindi lang natin kailangan ng pirma niya para sa transaksyong ito, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim pa sa labaha. Humihiwa sa katahimikan ng pasilyo ng kanilang mansyon. Sumunod ang isang pamilyar na tawa. Isang tawang dati ay nagbibigay ng kalinga kay Rivan. Ngunit ngayon ay tila tunog ng isang bumubukas na kabaong. "Konting tiis na lang, ma. Isang linggo na lang at maipapasok na natin siya sa institusyon. Sasabihin natin sa doktor na masyado na siyang nade-depress at nawawala na sa sarili dahil sa trabaho. Sino ba ang maniniwala sa isang hamak na nurse laban sa atin? Kapag nakuha na natin ang kontrol sa mana niya mula kay Nanay Isabel, hindi mo na kailangang malanghap ang amoy ng chemical na dala niya." Nakatayo si Revan sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang lahat ng kanyang overtime pay mula sa 3 sunod-sunod na shifts sa ospital. Perang balak sana niyang ibigay kay Lucas para pambayad sa nagkakagulong utang ng kumpanya nito. Ang kanyang mga paa ay namamanhid sa pagod. Ang kanyang uniforme ay may mantsa pa ng gatas mula sa sanggol na inalagaan niya buong gabi. Ngunit ang pagod na yon ay walang-wala kumpara sa biglang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-ibig na maingat niyang inalagaan sa loob ng 10 taon. Ang sobrang hawak niya ay unti-unting nalukot sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang tunog ng papel na nagugusot ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nadudurog sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila naging malapot na usok na sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niya itong pinigilan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng kanyang kamangmangan. 10 taon. 10 taon siyang nagsilbi bilang alila sa bahay na ito. Pinagtatrabahuhan niya ang bawat sentimong ginagastos ni Doña Consuelo sa mga sugal nito. Tinitiis ang bawat sampal ng mga salitang mapanghamak dahil naniwala siya sa pangako ni Lucas na siya ang kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang buhay na yon ay isa lamang palang detalyadong palabas, isang bitag na dahan-dahang nagsasara sa paligid niya. Napatingin si Revan sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na nagligtas ng libu-libong buhay sa ospital ay siya palang mga kamay na hindi kayang iligtas ang sarili niyang dangal. Ang mantsa sa kanyang damit ay tila naging simbolo ng kung paano siya tinitingnan ng pamilyang ito. Isang dumi na kailangang ikubli, isang kasangkapan na matapos pakinabangan ay itatapon na lamang sa madilim na sulok ng isang mental hospital. Dahan-dahan, iniurong ni Rivan ang kanyang paa. Walang ingay, tila isang anino na nagnanais maglaho sa dilim. Ang bawat hakbang palayo sa pintuang iyon ay tila paghatak sa isang nakabaon na pako sa kanyang dibdib. Masakit, madugo, at nag-iiwan ng butas na kailanman ay hindi na mapupunan. Nang marating niya ang hagdanan, tumigil siya sandali. Ang marangyang chandelier sa kisame ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan.
Ang kintab nito ay kabaligtaran ng karimlan na bumabalot sa kanyang hinaharap. Sa kanyang isipan, nagpaulit-ulit ang tinig ni Lucas. "Diyan ka nababagay, Revan?" Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na paghinga. Ang paningin niya ay nagsisimulang lumabo, habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana. Ang tunog ng mga patak ng tubig sa salamin ay tila ang tanging saksi sa kanyang tahimik na pagkasira. Sa sandaling iyon, sa gitna ng karangyaan ng pamilyang Valdez, naramdaman ni Revan ang pinakamatinding lamig na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Bakit? Ang tanging bulong na lumabas sa kanyang mga labi. Isang tanong na walang sagot kundi ang malamig na halakhak ng kanyang asawa mula sa kabilang silid. Bakit ang pag-ibig na kanyang ibinigay ay naging laso na ngayon ay papatay sa kanya? Hanggang kailan siya magiging isang martyr sa altar ng pagtatraidor? Hindi niya namalaya na ang sobrang hawak niya ay tuluyan ng nalaglag sa sahig, na iwang mag-isa sa gitna ng madilim na pasilyo habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pintuan ng mansyon. Hindi alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang wala na siyang tahanang babalikan. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Revan. Para kang lantang gulay na humihingi ng awa at nakakasuka ang hitsura mo." Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humampas sa pandinig ni Revan. Dahan-dahang lumabas ang matanda mula sa silid. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay humahagwis sa sahig, isang kabaligtaran sa gusot, at may mantsang uniforme ni Revan. Ang kanyang mga mata na puno ng pangungutya ay mabilis na dumaan sa sobrang nalaglag sa sahig bago ito bumalik sa namumutlang mukha ng kanyang mena-mena. "Narinig mo naman siguro kami, di ba? Mabuti na rin yon para hindi na tayo magbulahan. You look like a ghost, Revan. Masyado ka nang lunod sa trabaho mo sa ospital na nakakalimutan mo ng asikasuhin ang asawa mo. Look at Lucas. Kailangan niyang maghanap ng aliw sa iba dahil pag-uwi niya, isang amoy gamot na babae ang bumubungad sa kanya." Nanatiling nakatayo si Revan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyumot sa gilid ng kanyang binti. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang babaeng itinuring niyang sariling ina. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng toneladang bigat. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang paningin. Tinitingnan ang biyenan na tila ba ngayon lang niya ito nakita ng buo. "Bakit, ma? Ibinigay ko ang lahat, pati ang dangal ko, pati ang oras ko, para lang hindi gumuho ang pamilyang ito." Ang paos na bulong ni Revan. Ang bawat salita ay tila isang butil ng buhangin sa kanyang tuyot na lalamunan. Humalakhak si Doña Consuelo, isang tunog na walang bahid ng saya. Lumapit siya kay Revan, sapat na malapit para maamoy ni Revan ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng disinfectant sa kanyang sariling balat. "Danggal? Huwag kang magpatawa, Revan. You were just a charity case. Pinakasalan ka lang ni Lucas dahil akala namin ay may malaki kang makukuha mula sa mana ni Isabel. Pero ano, pipitstuging lupa lang pala sa probinsya ang iniwan niya. 10 years, Revan. 10 years kaming nagtiis sa pagmumukha mong dukha. Ngayong may pagkakataon na kaming bumangon, huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito. You're just an employee here who overstayed her welcome." Dahan-dahang yumuko si Revan. Pinagmasdan niya ang kanyang sapatos na puti, na ngayon ay puno na ng putik mula sa labas. Sa puntong ito, hindi na niya nararamdaman ang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim at madilim na kawalan. Ang bawat sakripisyo niya, ang paglaktaw sa pagkain para lang may maipambili ng maintenance na gamot si Consuelo, ang pag-overtime para lang may pambayad sa kuryente ng mansyong ito, ay tila mga piraso ng papel na itinapon sa apoy. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Lucas mula sa silid. Hindi siya tumingin sa mata ni Revan. Sa halip, kinuha niya ang sobre sa sahig at binuksan ito. Ang tunog ng pagpunit ng papel
ay tila bawat hibla ng pag-asa ni Revan na napuputol. Overtime pay uli? Ang malamig na tanong ni Lucas habang binibilang ang pera. Ito lang. Kulang pa ito para sa reservation ng dinner namin ni Monica bukas. You see, Revan, ito ang problema sa'yo. You work so hard, but you achieve so little. Ang liit ng halaga mo, literal at emosyonal. Ibinalik ni Lucas ang pera sa loob ng sobre at isinilid ito sa kanyang bulsa na parang pag-aari niya ito, simula't simula pa. Ang kawalang galang na ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang perang yon ay dugo at pawis ni Revan mula sa mga gabing walang tulog sa neonatal unit. Nag-aalaga ng mga sanggol na may pag-asa pa sa buhay, samantalang ang sarili niyang buhay ay dahan-dahang pinapatay ng taong pinakapinagkakatiwalaan niya. Magpahinga ka na, Revan. Patuloy ni Lucas, ang kanyang tono ay naging plastic na malumanay na mas lalong nagpataas ng balahibo ni Revan. Masyado ka ng pagod. Masyado ka ng nag-i-imagine ng kung ano-ano. Bukas, may appointment tayo sa isang kaibigang doktor. Tutulungan ka nilang ayusin ang isip mo. It's for your own good, sweetheart. Napaatras si Revan nang hawakan ni Lucas ang kanyang balikat. Ang hawak na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ay tila naging bakal na rehas na humahawak sa kanya. Nakita niya ang palitan ng makahulugang tingin sa pagitan ni Lucas at Doña Consuelo, isang tingin na puno ng tagumpay at kasamaan. Dahan-dahang tumalikod ang mag-ina, iniwan si Revan na nakatayo sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang malawak na karagatan kung saan dahan-dahang nalulunod si Revan. Wala siyang kakampi. Wala siyang matatakbuhan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging saksi sa kanyang pagtitiis. At ngayon, ang mga pader ding ito ang magsisilbing bilangguan niya. Hinaplos ni Revan ang kanyang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang malamig na metal nito ay dumikit sa kanyang balat. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay may silbi, na siya ay isang tagapagligtas ng buhay. Ngunit sino ang magliligtas sa kanya? Sa labas, ang kulog ay umalingaw-ngaw na sinundan ng mas malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, isang desisyon ang nabubuo sa loob ng naguguluhang isipan ni Revan. Kung ang pamilyang ito ang nagnanais na ituring siyang baliw, marahil ay hindi pa nila alam kung ano ang kayang gawin ng isang taong nawalan na ng lahat maliban sa kanyang buhay. Hindi niyo ako matatapos ng ganito lang. Ang halos hindi marinig na bulong ni Revan sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa saradong pinto ng silid ni Lucas. Pirmahan mo ito, Revan. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng pamamahay na ito na parang isang hayop na may rabis. Ang boses ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo habang inilalapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na lamesa sa loob ng silid ni Revan. Ang liwanag ng lampara ay tumatama sa mukha ng matanda. Binibigyang diin ang bawat linya ng kanyang kasamaan at ang kawalan ng anumang bahid ng pagsisisi. Nakatitig lamang si Revan sa dokumento. Ang mga titik dito ay tila mga itim na langgam na gumagapang at lumalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang pilit niyang hindi pinalalabas. Ito ay isang waiver, isang dokumento na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan sa lupang iniwan ni Nanay Isabel sa probinsya, pati na ang kontrol sa kanyang sariling kalusugan at kapakanan. Bakit kailangang umabot sa ganito, Ma? Ang tanong ni Revan. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Ibinigay ko na ang lahat, ang sahod ko, ang dangal ko, pati ang pangarap kong magkaroon ng sariling anak. Ipinagpaliban ko dahil sabi niyo ay hindi pa tayo handa sa gastos. Pero ang totoo, ginagastos niyo lang ang pera sa kasino.
Isang mabilis at malakas na sampal ang tumapos sa pangungusap ni Revan. Ang sakit ay hindi lamang dumapos sa kanyang pisngi, kundi bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Napalingon ang kanyang mukha sa tindi ng impact at dahan-dahang gumuhit ang init ng palad ng matanda sa kanyang maputlang balat. Wala kang karapatang kwentahin ang bawat sentimong ibinigay mo. Ang pananatili mo sa pamilyang ito ay isang utang na loob na hindi mo mababayaran ng kahit anong overtime pay. Ang bulyaw ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. You should be grateful. Kung hindi dahil sa amin, nabulok ka na sa hirap pagkatapos mamatay ng nanay-nanayan mo. Ang perang sinasabi mong winaldas ko, iyon ang bayad sa pagtitiis namin sa amoy ng chemical na dinadala mo sa bahay na ito gabi-gabi. Dahan-dahang hinawakan ni Revan ang kanyang pisngi. Ang sakit ay tila naging isang pamilyar na kaibigan. Sa bawat pintig ng kanyang mukha, naalala niya ang mga gabing tiniis niya ang gutom para lamang may maiuwing paboritong pagkain si Lucas. Naalala niya kung paano niya nilabhan ang mga damit ni Consuelo gamit ang sarili niyang mga kamay dahil ayaw ng matanda na gumamit ng washing machine para sa kanyang mga seda. Inubos niyo ang lahat ng iniwan ni Nanay Sabel para sa akin. Ang mahinang sabi ni Revan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dokumento. Iyon ang pondo para sa pag-aaral ko sana ng medisina. Iyon ang huling alaala niya. Pero ninakaw niyo rin pati iyon. Humalakhak si Doña Consuelo, isang tunog na puno ng lason. Lumapit siya at hinawakan ang buhok ni Revan. Hinila ito paitaas upang mapilitan ang nurse na tumingin sa kanya. Ninakaw? Walang nanakaw sa taong wala namang pag-aari simula't simula pa. You were born a nobody, Revan, at mamamatay kang isang nobody sa loob ng institusyong pagdadalhan sa iyo ni Lucas bukas. Pirmahan mo na ito bago ko patawagin ang mga security sa labas para puwersahin ka. Ang puso ni Revan ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay puno ng takot. Ngunit sa ilalim ng takot na yon, may isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mag-alab. Isang galit na nagmula sa 10 taon ng pananahimik at pagtitiis. Napatingin si Revan sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila isang pader ng luha na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Ang mga anino ng mga puno sa labas ay tila mga higanteng nagbabanta sa kanyang kaligtasan. Wala siyang magawa. Ang bawat pintuan ng mansyon ay nakakandado at ang bawat tao sa loob nito ay kaaway. Kung pipirmahan ko ba ito, hahayaan niyo na akong umalis? Ang tanong ni Revan, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Consuelo. Pirmahan mo muna, saka tayo mag-usap. Kinuha ni Revan ang bolpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang tila ba ang bolpen na iyon ay tumitimbang ng 1 tonelada. Bago pa dumapo ang dulo nito sa papel, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na dumarating sa labas. Hindi iyon ang sasakyan ni Lucas. Iyon ay ang ambulansyang kanina pa niya kinatatakutan. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Lucas. Kasunod ang 2 lalaking nakauniporme ng puti. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon, tila mga rebulto ng kapahamakan. Lucas, sandali. Pipirmahan ko na. Huwag niyo lang akong dalhin doon. Ang pagsusumamo ni Revan, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Bumabasa sa dokumentong nasa harap niya, ngunit hindi tumingin si Lucas. Tinitigan niya lamang ang kanyang ina at tumango. Masyado na siyang nangguguluma. Ayaw niyang tanggapin na kailangan niya ng tulong. Dalhin niyo na siya. Hindi. Lucas, maawa ka. Wala akong sakit. Narinig ko kayo kanina. Narinig ko ang plano niyo. Ang sigaw ni Revan habang nararamdaman niya ang malalakas na bisig ng mga lalaki na humahawak sa kanyang mga braso. See? Ang malamig na sabi ni Doña Consuelo habang pinapanood ang nagpupumiglas na si Revan.
Nagsisimula na siyang mag-imbento ng mga kwento. It's for her own safety, Lucas. It's for all of us. Habang kinalaladkad si Revan palabas ng kanyang sariling silid, ang kanyang stethoscope ay nalaglag at nayapakan ng isa sa mga lalaki. Ang tunog ng pagkakadurog ng metal at plastic ay tila ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Ang bawat hakbang pababa ng hagdanan ay tila pagbaba sa kailaliman ng impyerno. Bago siya tuluyang maisakay sa ambulansya sa gitna ng malakas na ulan, lumingon si Revan sa mansyong naging bilangguan niya sa loob ng isang dekada. Nakita niya si Doña Consuelo na nakatayo sa balkonahe, hawak ang pinirmahang waiver, isang anino ng tagumpay, sa gitna ng kadiliman. "Hahanapin ko kayo," ang huling sigaw ni Revan bago isara ang pinto ng ambulansya. Hahanapin ako ng katotohanan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagulgol ng hangin at ang malamig na tawa ng kanyang biyenan na unti-unting naglalaho sa distansya. Ang amoy ng laso na gamot at ang lamig ng puting pader ang naging bagong mundo ni Revan. Sa loob ng maliit na silid sa institusyon, tila huminto ang oras. Ang bawat segundo ay naging isang pasakit, isang paalala na ang kanyang kalayaan ay kinuha ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga gamot na pilit na ipinapainom sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy ng galit sa kanyang puso ay nananatiling buhay. Isang gabi, ang katahimikan ng gusali ay binalot ng isang kakaibang init. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng totoong apoy. Nagsimulang pumasok ang makapal at maitim na usok sa ilalim ng kanyang pinto. Ang amoy ng nasusunog na tela at kahoy ay humalo sa amoy ng disinfectant. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mga nagmamadaling yabag ng mga paa at ang mga sigaw ng takot na tila mga panaghoy mula sa kailaliman ng lupa. Walang nagbukas ng kanyang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan ng mga gwardiya ang baliw na si Revan. Sa halip na magpadala sa takot, ang instinct ni Revan bilang isang nurse ang nanaig. Ginamit niya ang huling lakas ng kanyang nanghihinang katawan para itulak ang isang mabigat na silya patungo sa bintana. Ang tunog ng nababasag na salamin ay tila ang tunog ng kanyang nagigising na kaluluwa. Sa bawat piraso ng bubog na tumatalsik, isang bahagi ng kanyang takot ang naglalaho. Nakaalis siya sa silid, ngunit hindi siya agad tumakbo palabas. Sa gitna ng naglalagablab na pasilyo, nakita niya ang isang matandang pasyente na nakahiga sa sahig, hindi makabangon dahil sa kapal ng usok. Nangungulubot ang mga kamay nito, naghahanap ng anumang mahahawakan. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Revan na siya ay isang takas. Nakalimutan niyang siya ay biktima. Binuhat niya ang matanda, tinitiis ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata at ang init na tila tumutupok sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Inilabas niya ang matanda sa nasusunog na gusali, inilapag sa damuhan, at bago pa siya makita ng mga nurse o gwardiya, tumakbo siya patungo sa madilim na kagubatan na nakapaligid sa institusyon. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malamig at malakas. Tila sinusubukang hugasan ang uling sa kanyang uniforme. Habang naglalakad siya sa tabi ng madilim na kalsada, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang putik ay bumabalot sa kanyang mga paa, at ang bawat hininga niya ay parang may kasamang bubog. Biglang, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kalsada, isang marangyang sasakyan ang nakabaligtad. Ang usok mula sa makina nito ay humahalo sa amoy ng ulan. Walang ibang tao sa paligid. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng tunog ng tumutulong petrolyo sa semento. Dahan-dahang lumapit si Revan. Sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang matandang lalaki, duguan at hindi makahinga ng maayos. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay puno ng mantsa ng dugo at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Tulong. Ang halos hindi marinig na bulong ng matanda.
Nanginig ang mga kamay ni Revan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tungkulin. Wala siyang dalang stethoscope, wala siyang gamot, ngunit meron siyang mga kamay na hinubog ng libu-libong oras sa ospital. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang maduming uniforme para itigil ang pagdaloy ng dugo sa ulo ng matanda. Ginawa niya ang lahat para manatiling gising ang lalaki. "Huwag po kayong pipikit. Nurse po ako, tutulungan ko kayo," ang sabi ni Revan. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kanyang sariling panghihina. Habang nililinis niya ang mukha ng matanda, isang gintong kwintas ang lumabas mula sa loob ng barong nito. Mayroon itong pendant na hugis puso, isang pendant na eksaktong katulad ng iniwan sa kanya ni Nanay Isabel bago ito mamatay. Isang pamilyar na simbolo na tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. Napatigil si Revan. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Sa gitna ng kamatayan at ulan, tila nahanap siya ng tadhana. Dahan-dahang idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang mukha ni Revan, ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, at ang isang maliit na balat sa kanyang leeg na ngayon ay nakikita dahil sa punit ng kanyang damit. "Isabel," ang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pangungulila at gulat. Ang kanyang duguang kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Revan. "Anak, ang aking anak." Bago pa makapagsalita si Revan, ang tunog ng paparating na mga sirena ay bumasag sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Dahil sa hawak ng matandang ito, naramdaman ni Revan ang isang lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Sa piling ni Lucas, ang lakas ng isang dugong matagal nang nawala. Ngunit ngayon ay muling nagbabalik. Ang bawat malakas na tibok ng puso ni Revan ay tila uwant-unting kumakalma, kasabay ng paghupa ng malakas na ulan. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa lugar na ito. Ngunit ang amoy ng lavender at malinis na lino ang bumungad sa kanyang pandama. Sa halip na ang amoy ng lason at usok na naging huling alaala niya sa labas ng kalsada, nasa loob siya ng isang silid na mas malaki pa sa buong unang palapag ng mansyon ng mga Valdez. Ang kisame ay may mga ukit na ginto at ang bintana ay natatakpan ng makapal at malambot na kurtinang pilus. Sa kanyang tabi, nakita niya ang isang nurse na nakasuot ng malinis na uniforme na agad lumapit sa kanya nang makitang dilat na ang kanyang mga mata. "Gising na po siya, Don Alberto," ang mahinang sabi ng nurse. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang lalaki na iniligtas niya sa gitna ng ulan. Wala na ang duguang Amerikana nito. Ngayon ay nakasuot na ito ng marangyang pantulog, bagaman may benda pa rin ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng sakit, ngayon ay naglalagablab sa isang emosyong hindi maipaliwanag ni Revan. Pag-asa, pangungulila, at matinding pagkalinga. "Nasaan po ako? Sino po ba kayo?" ang tanong ni Revan. Ang kanyang boses ay tila kinalawang dahil sa tagal ng hindi paggamit. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila sumisigaw sa hapdi. "Dahan-dahan lang, anak. Huwag mong pilitin ang sarili mo," ang malumanay na sagot ni Don Alberto. Naupo siya sa gilid ng kama ni Revan at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang gamot na dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa puso ni Revan. "Nasa ligtas kang lugar. Walang sino man ang makakasakit sa iyo rito. Ako si Alberto Imperial at ikaw ang matagal ko nang hinahanap." Napakunot ang noo ni Revan. Imperial. Ang pangalang iyon ay laging naririnig sa mga balita. Ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalalaking ospital, hotel at bangko sa buong bansa. Isang mundong napakalayo sa kanyang buhay bilang isang hamak na nurse. "Hindi ko po naiintindihan. Baka nagkakamali kayo," ang bulong ni Revan habang iniisip ang kanyang ina-inahang si Nanay Isabel. "Isa lang po akong ulila.
Dahan-dahang inilabas ni Don Alberto ang pendant na hugis puso mula sa kanyang bulsa. Ang pendant na ito, kalahati lang ito ng isang buong puso. Ang kabilang bahagi ay ibinigay ko sa iyong ina, kay Isabel, bago kami sa pilitang pinaghiwalay ng tadhana 30 taon na ang nakalilipas. At ang balat sa iyong leeg, ang paraan ng iyong pagtitig. Ikaw ang buhay na imahe ng babaeng minahal ko higit sa aking buhay. Kinuha ni Don Alberto ang isang pirasong papel mula sa lamesa. Isinagawa na namin ang DNA test habang ikaw ay natutulog. 99.9%, Revan, walang duda. Ikaw ang nawawala kong anak. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Tila tumigil ang mundo ni Revan. Ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ni Lucas at Doña Consuelo, ang mga gabing wala siyang makain, ang mga sampal at pangungutya na parabang isa siyang basura, ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi siya basura, siya ay isang imperial. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay hindi galing sa isang dukha, kundi sa isang makapangyarihang puno na may malalim na ugat. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok sa silid. Siya ay si Gabriel, ang punong abogado ng mga imperial. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga habang nakatingin kay Revan. Don Alberto, may balita na po tungkol sa pamilya Valdez, ang sabi ni Gabriel. Ipinapalabas nila sa mga balita na si Revan ay namatay sa sunog sa institusyon. Sinusubukan na rin nilang kunin ang mga huling benepisyo ng kanyang insurance. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Revan. Ang kanyang sariling asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay, ay hindi man lang nag-atubiling ilibing siya ng buhay para sa pera. Hayaan mo silang magdiwang, Gabriel, ang sabi ni Don Alberto. Ang kanyang tinig ay naging kasing tigas ng bakal. Hayaan mong isipin nila na wala na ang taong itinuring nilang kasangkapan. Dahil kapag bumalik si Revan, sisiguraduhin nating hindi lang sila mawawalan ng pera, mawawalan sila ng lahat, pati na ng kanilang pangalan. Tumingin si Don Alberto kay Revan. Anak, handa ka na bang bawiin ang dangal na kinuha nila sa'yo? Hindi na bilang isang nurse na inaapi, kundi bilang ang babaeng wawasak sa kanilang kaharian? Hinaplos ni Revan ang malambot na kumot. Sa loob ng 10 taon, siya ang nanggagamot sa sugat ng iba. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang sarili naman niyang sugat ang dahan-dahang naghihilom. Ngunit ang paghilom na ito ay may kasamang matalas na determinasyon. Gusto ko silang makitang lumuhod. Ang mahinang sabi ni Revan, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Gusto ko silang makitang maranasan ang lamig at gutom na ipinaranas nila sa akin. Pero bago iyon, gusto ko munang malaman nila na buhay ang babaeng sinubukan nilang patayin. Gagawin natin yan, Revan, ang sagot ni Gabriel habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Pero sa ngayon, kailangan mong magpalakas. Ang paghihiganti ay isang putahe na mas masarap ihain kapag ang nagluluto ay nasa rurok na ng kanyang kapangyarihan. Habang nakatingin si Revan sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa gitna ng mga ulap, alam niyang hindi na siya ang dating Revan. Ang nurse na maawain ay nananatili sa kanyang puso, ngunit ang prinsesang imperial ay nagising na sa kanyang diwa. Hindi sapat ang ginto para takpan ang mga pasa sa iyong kaluluwa, Revan. Pero ang kapangyarihan ay isang baluti na hinding-hindi nila matitibag. Ang tinig ni Gabriel ay banayad ngunit may talim habang nakatayo siya sa likuran ni Revan. Nakaharap si Revan sa isang malaking salamin na abot kisame ang laki. Nakasuot siya ng isang bestidang gawa sa pinakamahusay na sutla, kulay asul na tila malalim na karagatan. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na brilyante. Ngunit sa kabila ng kinang nito, ang mas nakikita ni Revan ay ang mga bakas ng hapis sa kanyang mga mata.
Dahan-dahang itinaas ni Raven ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga daliri na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaban ng mga damit ni Doña Consuelo at paglilinis ng mga sugat sa ospital ay mayroon na ngayong mga mamahaling singsing. Ngunit para sa kanya, ang bawat hiyas ay tumitimbang ng tila toneladang pananagutan. Parang hindi ko nakilala ang babaeng nasa harap ko, Gabriel. Ang mahinang bulong ni Revan. Ang kanyang tinig ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa loob ng 10 taon, natututunan kong yumuko. Natutunan kong maging maliit. Ngayon, hinihiling niyo sa akin na tumayo ng tuwid at tinitigan ang mundo ng walang takot. Lumapit si Gabriel at kinuha ang isang folder mula sa lamesa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag. Inilapag niya ang mga larawan sa harap ni Raven. Sa mga larawan, makikita si Lucas na nakasuot ng itim na Amerikana. Kunyari ay nagpupunas ng luha sa harap ng isang walang lamang kabaong sa isang marangyang funeral parlor. Ngunit sa susunod na larawan, makikita siya sa loob ng isang mamahaling restaurant kasama si Monica, nagtatawanan habang humahawak ng baso ng wine. Ang perang pambayad sa marangyang hapunang yon ay nanggaling sa insurance policy ni Revan, ang perang nakuha nila sa pagpapanggap na patay na siya. Naramdaman ni Revan ang isang pamilyar na sikip sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang sikip ng pag-ibig, kundi ang sikip ng isang namumuong bagyo. Ang bawat tawa ni Lucas sa larawan ay tila isang sampal sa lahat ng gabing hindi siya natulog para lang pagsilbihan ito. Inililibing na nila ako sa limot habang ginagastos ang halaga ng buhay ko. Ang sabi ni Revan, ang kanyang boses ay naging matigas na tila bato. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang uri ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Gabriel noon. Sa susunod na linggo, gaganapin ang ika-60 anibersaryo ng Imperial Group. Ang paliwanag ni Gabriel habang inaayos ang kanyang salamin. Inanyayahan ni Don Alberto ang lahat ng malalaking pangalan sa negosyo, kabilang ang mga Valdez. Inaasahan ni Lucas na makakakuha siya ng investment mula sa amin para isalba ang kanilang kumpanya. Hindi niya alam na ang kumpanyang hinihingan niya ng tulong ay pag-aari na ng babaeng ipinagpalit niya sa pera. Tumango si Don Alberto mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Gagamitin natin ang gabi na yon para ipakilala ka sa mundo, Revan. Hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagmana ng imperyong imperial. Gusto kong makita ang mukha ni Consuelo kapag nalaman niyang ang hamak na nurse na tinapakan niya ay siya palang may-ari ng lupang kinatatayuan niya. Sa sumunod na mga araw, ang buhay ni Revan ay naging isang puspusang pagsasanay. Tinuruan siya ni Gabriel kung paano maglakad ng may dangal, kung paano magsalita ng may awtoridad, at kung paano basahin ang mga kontrata na dati ay pinapipirmahan lamang sa kanya ng pilit. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang gabi na natagpuan ni Gabriel si Revan sa kusina, tahimik na nagtitimpla ng gatas para sa isang matandang kasambahay na may sakit. Hindi mo pa rin nakakalimutan ang pagiging nurse mo, ang puna ni Gabriel habang nakasandal sa pinto. Ngumiti ng bahagya si Revan. Ang pagiging nurse ay hindi isang trabaho, Gabriel. Bahagi ito ng kaluluwa ko. Kahit gaano karaming ginto ang isuot ko, ang puso ko ay mananatiling nakikiramay sa mga nahihirapan. Iyon ang pagkakaiba ko sa kanila. Marunong silang kumuha, pero hindi sila marunong magbigay. Ito ang golden moment ni Revan. Ang sandaling na-realize ni Gabriel na ang babaeng ito ay hindi lamang basta maghihiganti. Gagamitin niya ang kanyang bagong kapangyarihan para baguhin ang sistema na nagpahirap sa kanya. Dumating ang gabi ng anibersaryo. Ang buong hotel ay binalot ng mga ilaw na tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa labas, ang mga reporter ay nagkakagulo sa pagdating ng mga kilalang personalidad. Sa loob ng isang pribadong suite,
Nakasuot si Revan ng isang itim na gown na puno ng mga kristal. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan, itinatago ang bawat bakas ng nakaraan. Handa ka na ba? Ang tanong ni Gabriel habang inaalok ang kanyang braso. Huminga ng malalim si Revan. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig sa lamig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may katiyakan. Handa na ako, ang sagot ni Revan. Habang naglalakad sila patungo sa main ballroom, narinig nila ang masayang boses ni Doña Consuelo sa malayo. Ipinagmamalaki ang kanyang bagong alahas sa mga kaibigan. Narinig din nila ang boses ni Lucas, sinusubukang maging kaakit-akit sa mga investor. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ni Revan, ang kanilang mundo ay dahan-dahan nang gumuguho. Pagbukas ng malaking pinto ng ballroom, tumigil ang musika. Ang lahat ng mga mata ay lumingon sa pintuan. Isang misteryosong babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ay may dalang kapangyarihan na nagpatahimik sa buong silid. Nabitawan ni Doña Consuelo ang kanyang baso ng champagne at ang tunog ng pagkabagbag nito sa sahig ay tila ang unang hudyat ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multong nagbalik mula sa hukay. Revan? Ang nanginginig na bulong ni Lucas na narinig lamang ng mga taong malapit sa kanya. Ngunit hindi tumingin si Revan sa kanya. Sa halip tumingin siya ng diretso kay Don Alberto na ngayon ay nakatayo sa gitna ng stage na may malawak na ngiti. Lucas, ayusin mo ang mukha mo. Baka mahalata tayo ng mga tao. Ang mariing bulong ni Doña Consuelo habang ang kanyang sariling mga kamay ay nanginginig sa hawak na pamaypay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng pababa ng engrandeng hagdanan. Suot ang bawat hiyas na tila ba ipinanganak siya para doon. Pero patay na siya. Nakita ko ang labi na kinuha mula sa sunog. Imposible itong nangyayari. Ang nauutal na sagot ni Lucas. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang sentido. Sinisira ang maayos niyang pagkakaayos. Ang alak sa kanyang baso ay tila naging laso na nagpapatigas sa kanyang lalamunan. Humakbang si Don Alberto patungo kay Revan at inialok ang kanyang braso. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng proteksyon at pagmamalaki. Pagdating nila sa gitna ng stage, kinuha ni Don Alberto ang mikropono. Ang bawat bulungan sa loob ng ballroom ay tila naging isang mabigat na katahimikan na naghihintay ng hatol. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Imperial Group, ang panimula ni Don Alberto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad. Ipinapakilala ko rin sa inyo ang pinakaimportanteng tao sa buhay ko, ang aking kaisa-isang anak at ang tagapagmana ng lahat ng aking pinaghirapan, si Revan Imperial. Isang sabay-sabay na singhap ng pagkagulat ang bumalot sa silid. Ang mga Valdez na kanina ay nagmamayabang tungkol sa kanilang mga koneksyon ay tila naging mga estatwa ng yelo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na humataw sa kanilang mga muka sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Dahan-dahang lumapit si Revan sa mikropono. Ang kanyang paningin ay dumapo kay Lucas, na ngayon ay nakatayo sa isang madilim na sulok, tila isang daga na naghahanap ng mapagtataguan. Pagkatapos, tumingin siya kay Doña Consuelo na pilit na ibinabalik ang kanyang dangal sa pamamagitan ng isang plastik na ngiti. Magandang gabi sa inyong lahat, ang simula ni Revan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may lalim na hindi matitinag. Maraming salamat sa inyong pagdating. Sa loob ng mahabang panahon, ang aking buhay ay binalot ng anino. Ngunit ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa tadhana dahil binigyan niya ako ng pagkakataong tumayo rito. Hindi bilang isang biktima ng kahapon,
kundi bilang isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang bukas. Matapos ang maikling talumpati, bumaba si Revan sa stage kasama si Gabriel. Ang musika ay muling tumugtog, ngunit ang atensyon ng lahat ay nanatili sa kanya. Dito naganap ang unang pagtatagpo. Sinubukan ni Lucas na harangan ang daraanan ni Revan habang sila ay patungo sa buffet table. "Revan, Sinta, buhay ka!" Ang nanginginig na sabi ni Lucas, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang galing sa pag-arte. "Hindi mo alam kung gaano ako nagdusa nang malaman kong nasunog ang institusyon. Akala ko ay nawala ka na sa akin." Tumigil si Revan. Tiningnan niya si Lucas mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling relo nito, ang sapatos na galing sa kanyang sariling pera, at ang mga matang puno ng kasinungalingan. Wala na ang kaba, wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman ni Revan ay isang matinding pagkasuklam. "Sinta," ang pag-uulit ni Revan na may halong mapait na tawa. "Lucas, huwag mong gamitin ang salitang iyan sa harap ko. Masyado itong sagrado para sa isang taong ang tanging alam mahalin ay ang sarili niya at ang perang hindi naman sa kanya." "Ano bang sinasabi mo? Ako ang asawa mo, Revan. Huwag mo akong ipahiya rito." Ang mahinang banta ni Lucas, bagaman ang kanyang boses ay punong-puno ng takot. "Asawa?" Muling sumagot si Revan habang lumalapit si Gabriel sa kanyang tabi, handang mamagitan. "Ang alam ko, ang asawa ko, ay ang lalaking nag-iwan sa akin sa ulan, ang lalaking nagnakaw ng huling sentimo ko, at ang lalaking nagpapanggap na biyudo para makuha ang insurance money ko. Kilala mo ba siya, Lucas? Dahil ang lalaking iyon ay wala ng asawa. Ang asawa niya ay namatay na sa gabing ipinagkanulo niya ito." Lalong namutla si Lucas. "Revan, kailangan nating mag-usap ng pribado. Maraming hindi pagkakaunawaan. Wala tayong dapat pag-usapan." Ang putol ni Revan. "Ang tanging komunikasyon na matatanggap mo mula sa akin ay ang mga papeles mula sa aking abogado. At Lucas, baka gusto mong itanong sa iyong ina kung nasaan ang mga alahas na ipinagmamalaki niya ngayon. Dahil ang lahat ng yan ay nakalista sa ilalim ng ari-arian ng Imperial Group. Ito ang golden moment ni Revan, ang pagpapakita niya na hindi niya kailangang sumigaw o magpaka-eskandalosa para manalo. Ang kanyang katahimikan at talas ng pananalita ay sapat na para itumba ang ego ni Lucas. Biglang sumulpot si Doña Consuelo. Pilit na isinisiksik ang kanyang sarili sa usapan. "Revan, iha, ano bang kaguluhan ito? Alam mo namang mahal na mahal ka namin. Ang lahat ng nangyari ay para lamang sa ikabubuti mo." Tiningnan ni Revan ang kanyang dating biyenan. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng matanda. "Doña Consuelo, itago niyo na po ang inyong pagmamahal. Baka kailanganin niyo yan kapag wala na kayong matirhan. Dahil ang bahay na inookupan niyo, iyon ang unang babawiin ko." Napatigil ang paghinga ni Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Bago pa sila makasagot, tinalikuran na sila ni Revan. Iniwan silang dalawa na nakatayo sa gitna ng maraming tao, tila mga estranghero sa sarili nilang mundo. Ngunit habang naglalakad si Revan palayo, isang misteryosong lalaki ang lumapit kay Lucas at bumulong. "Huwag kang mag-alala, Lucas. Mayroon akong paraan para mapatunayan na ang babaeng iyan ay hindi ang tunay na Revan Imperial, pero kailangan nating kumilos nang mabilis bago niya makuha ang lahat." Napatigil si Revan nang marinig ang tila bulong ng hangin sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit ang lalaki ay naglaho na sa karamihan. Isang bagong panganib ang tila nagbabadyang sumira sa kanyang bagong nahanap na katahimikan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ng kanyang bagong silid, pinagmamasdan ni Revan ang kanyang mga kamay. Malinis na ang mga kuko niya. Wala na ang mga galos mula sa matatandang kemikal ng ospital. Ngunit sa kanyang paningin, tila naroon pa rin ang bakas ng mga rehas na bakal ng institusyon.
Ang bawat marangyang bagay sa paligid niya, ang mga kurtinang sutla, ang mga muebles na gawa sa antigong kahoy ay tila mga estranghero na nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang manatili roon. Hindi ka isang impostor, Revan. Ikaw ang katotohanang pilit nilang ibinaon. Ang malumanay na boses ni Gabriel mula sa pintuan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok ang abogado ng may bitbit na tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso, isang senyales na ang tagumpay sa ballroom kanina ay simula pa lamang ng isang madugong labanan. Kailangan mong makita ito. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nadudumihan. Sa screen ng tablet, bumungad ang isang live video ni Lucas. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng kanilang mansyon. Tila isang taong gumuho ang mundo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Isang mahusay na pagganap para sa mga taong madaling mauto ng panlabas na anyo. Gusto ko lang pong linawin sa lahat, ang sabi ni Lucas sa video habang humihikbi, na ang babaeng nagpakilala bilang Revan Imperial ay hindi ang asawa ko. Ang tunay kong asawa, ang mahal kong Revan, ay pumanaw na sa isang malagim na sunog. Ang babaeng nakita ninyo kanina, siya ay isang oportunista. Ginamit niya ang pagkakahawig niya sa asawa ko para linlangin ang isang matandang nangungulila tulad ni Don Alberto. Masakit po para sa akin na makitang dinudumihan ang alaala ng asawa ko ng isang taong gustong magnakaw ng kayamanan ng mga imperial. Naramdaman ni Revan ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat salita ni Lucas ay parang isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang pagkatao. Ang biktima ay naging salarin sa isang iglap. Ang lalaking sumubok pumatay sa kanya ay siya pa ngayong umaarte bilang tagapagtanggol ng kanyang alaala. Ito ang tinatawag na gaslighting sa harap ng buong mundo, Revan. Ang wika ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kasama niya si Attorney Baltazar, ang pamilyar na misteryosong lalaki kanina. Isang eksperto sa paggawa ng peking ebidensya. Plano nilang gamitin ang mga peking records mula sa institusyon para patunayan na ikaw ay isang impostor na may sakit sa isip. Dahan-dahang tumayo si Revan. Nilapitan niya ang bintana at tiningnan ang malawak na hardin ng mga imperial. Ang kislap ng mga bituin ay tila nanlalamig. Akala nila, sa paggawa ng kwento, matatabunan nila ang katotohanan. Akala ni Lucas, ang luhang ipinapakita niya ay sapat na para burahin ang bawat latay na iniwan niya sa akin. Ano ang plano mo? Ang tanong ni Gabriel. Humarap si Revan sa kanya. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng takot. Tanging isang matalas na determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Hayaan natin siyang magsalita. Hayaan nating maniwala ang mundo sa kanyang sarswela. Dahil kapag mas mataas ang kanyang lipad, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Gusto kong ipakita sa kanya na ang NARS na tinapakan niya ay hindi lang marunong magpagaling. Marunong din siyang bumitay ng mga kasalanan. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang hawakan ni Revan ang stethoscope na ibinalik sa kanya ni Don Alberto, ang tanging bagay na nakaligtas mula sa sunog. Hinaplos niya ang metal nito, ang tanging saksi sa kanyang pagiging martyr. Gabriel, kailangan nating hanapin ang NARS na nag-alaga sa akin sa institusyon. Ang NARS na nakakita sa bawat gamot na pilit nilang ipinainom sa akin. Siya ang magiging susi natin para buksan ang pintuan ng kanilang impyerno. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, isang matandang babae ang nakatanggap ng isang bag na puno ng pera. Siya ang nurse na hinahanap ni Revan. Siguraduhin mo lang na wala kang maaalalang Revan Imperial na nanatili sa inyo. Ang utos ni Attorney Baltazar habang humihitit ng sigarilyo. Dahil sa sandaling bumuka ang bibig mo, hindi lang lisensya mo ang mawawala, pati na ang buhay mo. Ang gabi ay tila naging mas madilim para kay Revan. Habang siya ay naghahanda para sa kanyang paghihiganti, ang mga kaaway niya ay dahan-dahan
nang pinuputol ang bawat linyang maaari niyang kapitan. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa kung sino ang mas mahusay na magburda ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan. Sa kanyang pagtulog ng gabing iyon na naginip si Revan, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng nasusunog na institusyon. Hawak ang kamay ni Don Alberto. Ngunit nang lumingon siya, ang mukha ni Don Alberto ay naging mukha ni Lucas na may hawak na sulo at nakangiti ng mapait. Kahit maging reyna ka pa, Revan, sa mata ng mundo, ikaw ay mananatiling isang baliw, ang bulong ng anino sa kanyang panaginip. Nagising si Revan na may malamig na pawis sa kanyang noo. Ang tunog ng kanyang sariling mabilis na paghinga ang tanging sumakop sa katahimikan ng silid. Alam niyang nagsimula na ang tunay na digmaan, isang digmaan kung saan ang puso ay kailangang maging bato para hindi ito muling madurog. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang patak ng ulan, madaling baliwalain sa simula, pero kapag nagtagal, kaya nitong lunurin ang katotohanan. Ang boses ni Revan ay tila bulong ng hangin sa gitna ng katahimikan ng opisina ni Don Alberto. Nakatitig siya sa mga headline ng dyaryo at sa mga komento sa social media. Sa bawat scroll ng kanyang daliri, nakikita niya kung paano siya hinuhusgahan ng mundo. Impostor, manggagamit, baliw. Ang mga salitang ito ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Napahawak si Revan sa kanyang lalamunan. Parang bumabalik ang pakiramdam ng mga kamay ni Lucas noong gabing kinaladkad siya sa ambulansya. Ang hirap huminga kapag ang buong mundo ay naniniwalang ikaw ay isang anino lamang ng iyong sarili. Revan, hindi mo kailangang basahin ang mga yan, ang sabi ni Gabriel habang dahan-dahang kinukuha ang tablet mula sa mga kamay nito. Ang haplos ng kamay ng abogado ay nagdala ng panandaliang init sa nalamigang katawan ni Revan. Ang katotohanan ay hindi nagbabago dahil lang sa dami ng taong naniniwala sa mali. Pero ang katotohanan ay kailangang marinig, Gabriel. Ang tugon ni Revan, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa isang matigas na determinasyon. Gusto ni Lucas na magtago ako. Gusto niyang matakot ako sa mga kamera at sa mga tanong ng mga tao. Pero nakakalimutan niya ang isang bagay. Bago ako naging imperial, nurse muna ako. Alam ko ang pakiramdam ng humarap sa kamatayan ng walang kurap. Isang golden moment ang namagitan ng dahan-dahang makinuha ni Revan ang kanyang lumang nursing pin na nakatago sa kanyang bulsa. Ito ay gasgas na at kupas na ang kulay, ngunit sa mata ni Revan, ito ang kanyang pinakaimportanteng sandata. Hindi ako lalaban gamit ang mga papeles, Gabriel. Lalaban ako gamit ang aking pagkatao. Kinabukasan, isang hindi inaasahang balita ang gumulantang sa publiko. Hindi naglabas ng press release ang Imperial Group. Sa halip, pumunta si Revan sa pinakaabalang pampublikong ospital sa Manila. Ang ospital kung saan siya nagsilbi ng maraming taon bago siya ikulong ni Lucas. Nandoon ang mga reporter, nagkakagulo, pilit na humihingi ng sagot kung siya nga ba ang pekeng Revan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang lalaki ang biglang bumagsak sa sahig ng lobby dahil sa atake sa puso. Ang mga tao ay nag-atrasan, ang mga security ay nalito, at ang mga reporter ay patuloy sa pagkuha ng video. Sa isang iglap, tila naglaho ang prinsesa ng Imperial. Ang lumabas ay ang Nurse Revan. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Revan sa maduming sahig ng ospital. Ang kanyang mamahaling gown ay nalamuko sa putik at alikabok, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga kamay, na ayon kay Lucas ay mapanlin lang, ay nagsimulang magsagawa ng CPR. Ang bawat pagdiin niya sa dibdib ng matanda ay may kasamang panalangin at husay na hindi matututunan ng kahit sinong impostor. Huminga ka. Huwag kang bibitiw. Ang bulong ni Revan. Ang kanyang boses ay puno ng pamilyar na awtoridad na narinig na ng mga pasyente niya sa loob ng 10 taon. Nakatitig ang lahat.
Ang mga reporter na kanina ay nagtatanong ng masasakit na salita ay napatigil. Ang kamera ay naging saksi sa isang tagpo na hindi kayang iscript ng kahit sinong abogado. Ang husay ni Revan sa pagliligtas ng buhay, ang bawat mabilis na kilos, ang pag-alam sa tamang pulso, ang kalmado niyang pag-uutos sa mga nurse sa paligid ay sapat na katibayan na siya nga ang tunay na Revan. Ang Revan na kilala ng mga dukha sa ospital na yon. Nang muling bumalik ang tibok ng puso ng matanda, huminga ng malalim si Revan. Tumayo siya, pawis na pawis at may mantsa ng dugo sa kanyang damit. Tumingin siya nang diretso sa pinakamalapit na kamera. Lucas, ang simula ni Revan. Ang kanyang boses ay tila kulog na gumuho sa katahimikan. Maari mong pekein ang mga papeles, maari mong bayaran ang mga saksi, pero kailanman, hindi mo kayang nakawin ang aking mga kamay at ang aking puso. Ito ang Revan na kinalimutan mo, at ito ang Revan na wawasak sa bawat kasinungalingan mo. Sa kabilang dako ng lungsod, pinanood ni Lucas ang live broadcast sa loob ng kanyang kotse. Napasuntok siya sa dashboard. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Ang plano niyang gawing impostor si Revan ay biglang bumalik sa kanya na parang isang boomerang. Ang simpatsya ng publiko ay dahan-dahang lumilipat patungo sa nurse ng bayan. "Hayop ka, Revan!" ang sigaw ni Lucas. Ngunit sa tabi niya, si Attorney Baltazar ay nananatiling kalmado. "Huwag kang mag-alala, Lucas. Kung hindi natin siya kayang sirain bilang impostor, sisirain natin siya bilang mamamatay tao. Oras na para gamitin ang ating huling alas." Lumingon si Baltazar sa backseat, kung saan nakaupo ang isang misteryosong lalaki na may hawak na hiringgilya. Handa na ba ang lahat sa loob ng ospital? Isang cliffhanger ang bumalot sa hangin. Habang naglalakad si Revan palabas ng ospital, sa gitna ng palakpakan ng mga tao, hindi niya alam na isang mas madilim na bitag ang naghihintay sa kanya sa loob ng sasakyang kukuha sa kanya. Isang traidor ang nakapasok na sa loob ng Imperial Group. Walang silbi ang galing mo kung ang mga kamay mo ay may bahid ng lason, Revan. Sa mata ng batas, hindi ka isang tagapagligtas, isa kang mamamatay tao. Ang mga salitang ito mula sa balita sa telebisyon ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa katauhan ni Revan. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mga Imperial. Suot pa rin ang nadumihang uniforme na naging simbolo ng kanyang kabayanihan kanina lamang. Hawak niya ang kanyang nursing pin. Hinahaplos ang bawat ukit nito. Iniisip na sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang boses. Ngunit ang boses na yon ay muling nilunod ng isang mas madilim na akusasyon. Ang matandang lalaking iniligtas niya sa lobby ng ospital, ang lalaking ibinalik niya ang tibok ng puso sa harap ng maraming kamera, ay idineklarang patay makalipas lamang ang isang oras. At ang mas masakit, ayon sa inisyal na ulat ng autopsy, namatay ito dahil sa isang maling dosis ng gamot na itinurok sa kanya habang isinasagawa ang emergency procedure. Isang gamot na tanging isang bihasang nurse lamang ang may access. Hindi maaari ito. Ang mahinang bulong ni Revan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumibigay sa ilalim ng bigat ng bagong trahedyang ito. Wala akong itinurok na kahit anong gamot. CPR lang ang ginawa ko. Isang buhay ang ibinigay ko, hindi kamatayan. Lumapit si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Hawak niya ang kanyang telepono. Patuloy ang pagtanggap ng mga tawag na tila mga bala ng baril na hindi tumitigil. "Revan, kailangang makaalis tayo rito." Ngayon din, may mga pulis na papunta sa mansyon. May lumabas na testigo, isang nurse sa ospital, na nagsasabing nakita kanyang may hawak na hiringgilya bago dumating ang medical team. Isang bitag. Ang galit na wika ni Don Alberto habang hinahampas ang kanyang baston sa sahig. Ang tunog ng kahoy sa marmol ay tila isang babala ng paparating na gulo.
Ginamit nila ang kabutihan mo para gawan ka ng isang krimen na hinding-hindi mo magagawa. Baltazar, alam ko ang laro mo. Napaatras si Revan. Napatingin siya sa kanyang sariling mga palad. Ang mga kamay na ito na maingat na humahawak sa mga sanggol. Ang mga kamay na naggagamot sa mga sugat ni Doña Consuelo sa kabila ng lahat ng pang-aapi nito ay pinararatangan ngayon ng pagkuha ng buhay. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisikip sa kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo, ang pakiramdam na walang sino man ang naniniwala sa kanya ay muling bumalik, mas matindi at mas nakakasakal kaysa noong nasa institusyon siya. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng takot nang lumapit si Don Alberto at hinawakan ang magkabilang balikat ni Revan. Anak, tumingin ka sa akin. Ang dugong imperial ay hindi yumuyuko sa harap ng kasinungalingan. Maaari nilang madumihan ang pangalan mo, pero hinding-hindi nila mababago ang katotohanang anak kita. Lalaban tayo. Ngunit bago pa makasagot si Revan, narinig nila ang tunog ng mga sasakyang humihinto sa labas ng gate. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumama sa mga bintana ng mansyon, tila mga mapanuring mata na humuhusga sa kanya sa dilim. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Lucas kasama ang ilang mga opisyal. Mayroong mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ninyang ngiti ng isang lobo na sa wakas ay nakuha na ang kanyang prey. Revan Imperial o kung sino ka man, ang sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng plastik na lungkot. Akala ko ay nagbago ka na, pero ang pumatay ng isang inosenteng matanda para lang magpasikat sa harap ng kamera? Ibang klase ang kasamaan mo. Officer, siya ang babaeng pumatay sa pasyente. Naramdaman ni Revan ang lamig ng bakal ng posas na dumapos sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak nito ay tila ang huling hudyat ng pagbagsak ng kanyang bagong mundong binuo. Tumingin siya kay Lucas at sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang matalim na katahimikan. Maaaring makuha mo ang kalayaan ko ngayon, Lucas. Ang mahinang sabi ni Revan, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Pero sa bawat gabi na matutulog ka, maaalala mo ang mukha ng babaeng sinubukan mong patayin ng paulit-ulit. At darating ang araw, ang katotohanan ang mismong lulunod sa iyo. Habang inilalabas si Revan sa mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng mga kasambahay na nanonood. Ang nurse na hinahanap nila, ang susi sana sa kanyang kalayaan, ay nakatayo sa likuran ni Lucas. Hawak ang isang bag na tila may lamang mabigat. Isang traidor ang nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang cliffhanger ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa buong paligid. Habang isinasakay si Revan sa sasakyan ng pulis, isang tanong ang naiwan sa hangin. Paano mapapatunayan ni Revan ang kanyang inosenteng gawa kung ang lahat ng ebidensya ay itinanim ng mga taong may hawak ng kanyang nakaraan? Hindi sapat ang kadiliman ng seldang ito para lunurin ang liwanag ng iyong konsensya, Revan. Pero tandaan mo, ang batas ay madalas na bulag sa katotohanan kapag ang ebidensya ay binalot ng ginto. Ang tinig ni Gabriel ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng bisitahan sa loob ng presinto. Nakaupo si Revan sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanggagamot, ngayon ay nakapatong sa malamig na mesa. Tila nawalan na ng buhay. Ang kanyang unipormeng puti ay gusot na at may mga mantsa ng alikabok mula sa sahig ng selda. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang likod ay nananatiling tuwid. Gabriel, hindi ko kailangan ng batas para malaman kung sino ako. Ang mahinang tugon ni Revan. Ang kanyang mga mata ay malalim, tila mga lawa na puno ng hapis ngunit may sapat na linaw para makita ang katotohanan. Pero masakit. Masakit na sa bawat hakbang ko pasulong, may isang kamay na humihila sa akin pabalik sa putikan. Akala ko, sapat na ang pagliligtas ng buhay para patunayan na ako ay ako. Pero nagkamali ako.
Isang golden moment ang namagitan ng idikit ni Gabriel ang kanyang palad sa salamin, tapat sa kamay ni Revan. Isang tahimik na pangako ng katapatan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Huwag kang bibitiw, Revan. Don Alberto is moving heaven and earth. At ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahuhubaran ng traidor na pumasok sa loob ng ating tahanan. Habang pabalik sa mansyon ng mga Imperial, ang isipan ni Gabriel ay tila isang mabilis na makinilya. Tinitimbang ang bawat kilos ng mga kasambahay. Alam niyang hindi makakapasok ang mga tauhan ni Baltazar kung walang nagbukas ng pinto mula sa loob. Ang bawat ngiti ng nurse na si Elena, ang bawat pag-iwas ng tingin ng bagong security guard, lahat ay tila mga piraso ng puzzle na kailangang pagdugtungin. Sa loob ng kusina, nakita ni Gabriel si Yaya Lita, ang matandang tagapangalaga ni Don Alberto, na nanginginig habang nagtitimpla ng tsaa. Ang tunog ng kutsara sa tasa ay tila isang mabilis na kaba na hindi mapatigil. Yaya Lita, tila balisa kayo? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng mapanuring lambing. Wala ito, Attorney Gabriel. Pagod lang marahil. Ang nauutal na sagot ng matanda. Ngunit hindi siya makatingin ng diretso sa abogado. Sa isang mabilis na kilos, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na recording device mula sa ilalim ng lamesa sa kusina. Isang device na palihim niyang inilagay bago sila umalis patungong presinto. Pinakinggan niya ang bawat bulungan, ang bawat lihim na pag-uusap. Doon niya narinig ang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Isang boses na naguulat kay Lucas. Nakuha na nila si Revan. Wala na siyang kawala. Ang hiringgilya ay naitapon ko na sa basurahan sa labas ng ospital. Ang sabi ng isang boses na kabilang sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Alberto. Naramdaman ni Gabriel ang init ng galit sa kanyang dibdib. Ang traidor ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong bodyguard na inatasan niyang protektahan si Revan. Habang nangyayari ang investigasyon ni Gabriel, si Revan naman ay nahaharap sa isang bagong panganib sa loob ng selda. 3 babaeng bilanggo na may mga mukhang puno ng karahasan ang dahan-dahang lumalapit sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ikaw ba ang nurse na pumatay sa matanda? Ang tanong ng isa sa kanila, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sabi ng amo namin, kailangan mo raw maramdaman kung paano mawalan ng hininga. Napaatras si Revan hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader ng selda. Wala siyang sandata, wala siyang takas. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang nursing pin na itinago niya sa loob ng kanyang medyas. Isang maliit na piraso ng metal na sumasalamin sa tila huling liwanag ng buwan na dumadaan sa rehas. Hindi ako pumatay ng kahit sino. Ang matatag na sabi ni Revan, bagaman ang kanyang puso ay tila tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. At kung sa tingin niyo ay matatakot niyo ako, nagkakamali kayo. Marami na akong nakitang kamatayan at hindi ako natatakot na harapin ang isa pa. Isang mabilis na pag-atake ang nangyari. Ang katahimikan ng presinto ay binalot ng mga tunog ng pakikipagbuno. Ang pagkiskis ng sapatos sa semento, ang mabigat na paghinga, at ang tunog ng pagtama ng katawan sa pader. Sa kabila ng kanyang liit, ang determinasyon ni Revan ay tila isang pader na hindi basta-basta maibabagsak. Sa labas, sa gitna ng ulan, mabilis na pinatatakbo ni Gabriel ang kanyang sasakyan patungo sa presinto. Hawak niya ang ebidensya ng pagtataksil ng bodyguard at ang lokasyon ng itinapong hiringgilya. Ngunit sa kanyang telepono, isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Huli na ang lahat, Attorney Gabriel. Sa oras na makarating ka sa presinto, wala nang Revan na iyong ililigtas. Ang cliffhanger ay tila isang bituin na biglang naglaho, nag-iiwan ng isang matinding takot sa puso ng mga tagapakinig. Mapapatunayan ba ni Gabriel ang katotohanan bago tuluyang mapatid ang huling hininga ni Revan sa loob ng madilim na selda?
o ang paghihiganti ni Lucas ay magtatagumpay sa pinakamadugong paraan. Ang katahimikan ng gabi ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan, lalo na kung ang bawat anino sa paligid mo ay may hawak na patalim. Sa loob ng madilim na selda, ang bawat hininga ni Revan ay tila naging isang panalangin. Ang tatlong babaeng inutusan ni Lucas ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga yabag ay tila tunog ng paparating na hatol sa semento. Ang pinakamalaki sa kanila ay may hawak na piraso ng matalas na plastik, isang improvised na patalim na gawa sa hinasa na sipilyo. Hindi sumigaw si Revan. Alam niyang sa lugar na ito, ang sigaw ay tanda ng kahinaan na mas lalong nag-eengganyo sa mga mandaragit. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang nursing pin sa loob ng kanyang palad. Ang dulo nito ay bumaon ng bahagya sa kanyang balat, isang hapdi na nagsilbing panggising sa kanyang nanghihinang diwa. Wala akong atraso sa inyo, ang matatag na sabi ni Revan, bagaman ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. Pero kung sa tingin niyo ay magiging madali ang pagkuha sa hininga ko, nagkakamali kayo. Bilang nurse, alam ko kung saan ang bawat ugat at bawat buto na kayang magpatumba sa isang tao sa isang kumpas lang. Isang mabilis na pagsugod ang ginawa ng babaeng may patalim. Ngunit si Revan, na sanay sa mabilisang desisyon sa loob ng emergency room, ay mabilis na umiwas. Ginamit niya ang bigat ng kalaban para itulak ito patungo sa pader. Ang tunog ng pagkakaumpog ng katawan sa malamig na semento ay tila isang babala sa dalawa pang kasama nito. Golden moment ang namayani sa sandaling iyon, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa matinding dignidad ni Revan. Habang nakatayo siya sa gitna ng selda, nanginginig ngunit hindi sumusuko, tila bumalik ang imahe niya bilang tagapagtanggol ng buhay. Ang nursing pin sa kanyang kamay ay hindi naging sandata ng kamatayan, kundi isang simbolo ng kanyang hindi matitinag na dangal. Maawa kayo sa sarili niyo, ang dagdag ni Revan habang tinititigan ang mga ito sa mata. Ginagamit lang kayo ni Lucas. Kapag natapos na ang trabaho niyo, kayo ang isusunod niyang itatapon. Alam niyo yan. Sa labas ng presinto, ang ingay ng gulong ng sasakyan ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng ulan. Patakbo siyang pumasok sa loob, hawak ang recording device, at ang bodyguard na ngayon ay nakapuso at puno ng takot. Ilabas niyo si Revan Imperial. Ngayon din, ang sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hallway. Tila isang bagyong hindi mapipigilan. May ebidensya kami ng pagtatanim ng ebidensya at pagtatangka sa buhay ng aking kliyente. Kung ayaw ninyong madamay sa kasong obstruction of justice, buksan niyo ang selda. Ang mga opisyal na kanina ay tumatanggap ng suhol mula kay Baltasar ay biglang namutla. Sa loob ng ilang minuto, ang tunog ng mga susi na naglalaban sa kandado ay naging musika sa pandinig ni Gabriel. Nang bumukas ang pinto ng selda, nakita niya si Revan. Nakatayo sa sulok, gusot ang uniforme, may kaunting pasa sa braso, ngunit ang mga mata ay nananatiling nagniningning sa katotohanan. Revan, ang tanging nasabi ni Gabriel habang mabilis na lumalapit at binalot ang babae sa kanyang Amerikana. Ang init ng tela ay tila isang yakap na nagnanais bumura sa lahat ng lamig na dinanas ni Revan. Ayos lang ako, Gabriel. Ang mahinang bulong ni Revan habang sumasandal sa balikat ng abogado. Hindi nila ako nakuha. Ngunit habang inilalabas si Revan mula sa presinto, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at doon ay nakita nila ang mukha ni Monica, ang kabit ni Lucas. Ang kanyang ngiti ay hindi puno ng takot, kundi puno ng tagumpay. Maaring nakalabas ka sa kulungan, Revan, ang sabi ni Monica sa pamamagitan ng kanyang mga mata bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Pero ang lason na itinanim namin sa puso ni Don Alberto ay nagsisimula na ring gumana. Napatigil si Revan.
Lumingon siya kay Gabriel at doon niya nakita ang isang missed call mula sa mansyon. Isang mensahe ang sumunod. Si Don Alberto, inatake sa puso matapos uminom ng tsa. Ang cliffhanger na ito ay tila isang malakas na kulog na muling nagpatahimik sa pag-asa ni Revan. Ang huling sandigan ng kanyang katotohanan ay dahan-dahan ng kinukuha ng mga kaaway. Mapapanatili pa ba ni Revan ang kanyang katatagan kung ang tanging taong naniwala sa kanya ay nasa bingit na rin ng kamatayan? Huli na ang lahat, Revan. Pinatay mo na ang matanda sa ospital, pati ba naman dito sa loob ng bahay ay maghahasik ka pa ng kamatayan? Huwag mong dungisan ang huling sandali ni Alberto Imperial. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang tilaok ng isang mapanirang ibon na sumalubong kay Revan sa pintuan pa lamang ng mansyon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng hagdanan, suot ang kanyang itim na belo. Tila ba nagluluksa na siya gayong wala pang opisyal na balita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katuwaan na pilit niyang itinatago sa likod ng panyong puti. Hindi pinansin ni Revan ang mga pangungutya. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahakbang sa marmol na sahig. Ang kanyang basang sapatos mula sa ulan ay nag-iiwan ng mga bakas ng dumi. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na orasan na nagbabadyang tumigil. Tabi, Doña Consuelo. Wala akong panahon para sa sarswela niyo, ang mariing sabi ni Revan habang tinatangkang dumaan sa gilid ng matanda. Security! Pigilan ang babaeng yan! Isa siyang kriminal! Baka tuluyan niyang saksakin ng laso ng aking kumpare. Ang sigaw ni Consuelo na naging hudyat para humarang ang dalawang malalaking lalaki sa tapat ng silid ni Don Alberto. Naramdaman ni Revan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito panginginig ng takot. Ito ay panginginig ng isang nurse na nakakakita ng isang pasyenteng nangangailangan ng saklolo sa gitna ng isang digmaan. Tumingin siya kay Gabriel na nasa likuran niya. Gabriel, gawin mo ang lahat. Kailangan kong makapasok sa loob. Ang pagsusumamo ni Revan. Officer, ang babaeng ito ay ang legal na tagapagmana at anak ni Don Alberto Imperial, ang mabilis na bulyaw ni Gabriel sa mga pulis na sumunod sa kanila. Mayroon siyang lisensya bilang nurse at karapatang medikal na tignan ng kanyang ama habang wala pa ang mga doktor. Ang sino mang humarang sa kanya ay mananagot sa batas ng negligence at endangerment. Sa gitna ng kaguluhan ng mga papeles at pagtatalo, mabilis na nakalusot si Revan. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng mapait na tsa at ang mabigat na hangin ng kamatayan ang bumungad sa kanya. Nakita niya si Don Alberto sa ibabaw ng kama. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang mga labi ay nangingitim, at ang kanyang paghinga ay tila isang kapos na huni sa gitna ng katahimikan. Papa! Ang bulong ni Revan. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang leeg ng ama para hanapin ang pulso. Mahina. Napakahina. Tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Dito naganap ang golden moment ni Revan. Sa gitna ng takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makita ang kanyang ama, lumuhod siya sa tabi ng kama. Inilapit niya ang kanyang muka sa tainga ni Don Alberto at bumulong sa wikang Tagalog na puno ng pag-asa. Papa, andito na po si Revan. Huwag po kayong bibitiw. Ipinangako niyo sa akin na babawi tayo sa 10 taon na nawala. Hindi niyo ako iiwan sa gitna ng laban na ito. Laban po tayo, Papa. Habang nagsasalita, ang mga kamay ni Revan ay nagsimulang gumalaw ng may katiyakan. Sinuri niya ang mga mata ng ama. Ang mga pupil nito ay maliit na tila tuldok, isang malinaw na senyales na hindi ito simpleng atake sa puso. Isang lason ang dumadaloy sa katawan ni Don Alberto, isang uri ng organophosphate na karaniwang matatagpuan sa mga pamatay peste na inihalo sa tsa. Gabriel! Tumawag ka sa poison control. Sabihin mo kailangan natin ng atropine. Ngayon din.
Ang sigaw ni Revan habang sinisimulan niyang itaas ang binti ng ama para mapalakas ang daloy ng dugo sa utak nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lucas, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na nagpapakilalang doktor ng pamilya. Revan, lumayo ka riyan. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Ang bulyaw ni Lucas. Doc, gawin niyo na ang dapat gawin. Iturok niyo na ang pampakalma. Nakita ni Revan ang hawak na hiringgilya ng doktor. Hindi ito pampakalma. Ang kulay ng likido ay pamilyar sa kanya. Ito ay isang uri ng gamot na lalong magpapatigil sa puso ng isang taong may lason sa katawan. Huwag! Huwag niyo ituturok iyan! Ang sigaw ni Revan habang hinaharangan ang kama ng kanyang ama. Lucas, alam ko ang ginagawa niyo. Ang gamot na yan, ang papatay sa kanya. Sino ka para mag-utos? Isang nurse na galing sa mental hospital? Ang mapanguyam na sabi ng doktor. Officer, ilabas niyo ang babaeng ito. Ginugulo niya ang medikal na operasyon. Naramdaman ni Revan ang mga kamay ng security na humahawak sa kanyang braso. Pilit siyang inilalayo sa kanyang ama. Nakita niya si Lucas na nakangiti ng mapait habang ang dulo ng karayom ay dahan-dahang papalapit sa balat ni Don Alberto. Hindi! Ang sigaw ni Revan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at sakit. Gabriel, ang tsa! Ang tasa ng tsa! Tumingin si Gabriel sa lamesa. Ngunit ang tasa ay wala na roon. Nakita niya ang isang kasambahay na mabilis na naglalakad palayo. Dala ang isang tray. Sa sandaling iyon, ang huling ebidensya ng pagkalason ay dahan-dahan nang naglalaho. Habang hinihila si Revan palabas ng silid, nakita niya ang mga mata ni Don Alberto na dahan-dahang dumilat sa huling pagkakataon. Tila humihingi ng saklolo sa gitna ng kadiliman. At bago pa maisara ang pinto, narinig ni Revan ang tunog ng flatline ng monitor. Isang mahaba at nakatutulig na tunog na tila nagbabadya ng katapusan ng lahat ng kanyang pag-asa. Ang tunog ng mahabang huni mula sa monitor ay tila isang hatol ng kamatayan na bumabalot sa buong silid. Sa bawat segundo ng tuwid na linyang iyon, tila uent-unting binubura ang pag-asa sa puso ni Revan. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ang lakas ng isang imperial, kundi ang bagsik ng isang nurse na tumatangging isuko ang kanyang pasyente sa kamatayan. Bitawan niyo ako! Ang sigaw ni Revan, isang boses na puno ng awtoridad na nagpatigil maging sa mga security guard na humihila sa kanya. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, ginamit niya ang kanyang siko para kumawala at muling sumugod sa loob ng silid. Hindi siya tumingin kay Lucas. Hindi niya tinignan si Doña Consuelo. Ang kanyang buong mundo ay nakapako sa dulo ng karayom na hawak ng pekeng doktor, na isang pulgada na lamang ang layo mula sa balat ng kanyang ama. Huwag mong ituloy iyan kung ayaw mong mabulok sa bilangguan. Ang bulyaw ni Revan habang hinahablot niya ang braso ng doktor. Sa tindi ng kanyang pagkakahawak, nabitawan ng lalaki ang hiringgilya at ang lason sa loob nito ay tumalsik sa mamahaling alpombra ng silid, nag-iiwan ng isang mantsa na tila isang itim na sumpa. Revan, ano bang ginagawa mo? Papatayin mo ang papa mo! Ang hiyaw ni Lucas, ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pighati na mabilis na napapalitan ng tunay na takot. Hindi sumagot si Revan. Lumapit siya sa monitor at mabilis na nire-adjust ang mga kable. Napansin niya ang isang maliit na device na nakakabit sa likod nito. Isang signal jammer na nagpapalabas ng pekeng flatline. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, tinanggal niya ito at itinapon sa sahig. Ang mahabang huni ay biglang naputol at pinalitan ng mahina, ngunit regular na tunog ng pintig ng puso. Dug-dug. Dug-dug. Buhay pa si Don Alberto. Golden moment ang namayani nang tumayo si Revan ng tuwid sa harap ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at talino. Ang monitor ay maaaring dayain Lucas, pero ang katawan ng tao ay hindi nagsisinungaling.
Ang papa ay hindi inatake sa puso. Nilason niyo siya gamit ang organophosphate na inihalo sa tsa at ang ituturok niyo sana ay potassium chloride para tuluyan siyang itumba ng walang bakas. Akala niyo ba, dahil nurse lang ako ay wala na akong alam sa batas ng medisina? Sa labas ng silid, isang malakas na kalabog ang narinig. Pumasok si Gabriel, hinihingal, habang hawak ang braso ng kasambahay na nagtatangkang itapon ng tray. Ang tasa ng tsaa ay naroon pa rin, bagaman kalahati na lamang ang laman. Nakuha ko ang ebidensya, Revan. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Tinangka nilang hugasan ang tasa, pero nahuli ko sila sa aktong pagtatapon ng lason sa lababo. Namutla si Doña Consuelo. Ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig. Ang tanging tunog sa gitna ng biglang katahimikan ng silid. Ang doktor na kasama nila ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ngunit hinarangan siya ng mga pulis na kanina ay pinapanood lamang ang tagpo. Ito na ang katapusan ng sarswela niyo, Lucas. Ang mahinang sabi ni Raven habang lumalapit sa kanyang asawa. Akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat, pero nakalimutan niyo na ang pinakamahalagang aral sa ospital. Habang may pintig, may pag-asa. At habang may pag-asa, may pananagutan. Sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyang nagbago ang anyo ni Lucas. Ang kaba sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding desperasyon. At ang desperasyong yon ay mabilis na naging isang mapanganib na pasya. Mabilis niyang dinampot ang isang mamahaling basong kristal mula sa mesa at marahas na ibinagsak ito sa sahig. Kumalat ang mga bubog sa paligid. Agad niyang pinulot ang isang matalim na piraso at idiniin iyon sa kanyang leeg. Walang lalapit. Sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit puno ng pagbabanta. Kapag pinilit ninyo ako, may madadamay sa pagbagsak ko. Namumula ang kanyang mga mata at mabilis ang kanyang paghinga. Para siyang isang taong itinulak sa sukdulan, wala nang nakikitang daan palabas, kundi ang manakot at manakit. Sa bawat hakbang na ginagawa ng mga tao sa paligid, lalo lamang humihigpit ang pagkakahawak niya sa matalim na bubog. Naramdaman ni Revan ang isang matinding habag, hindi para kay Lucas, kundi para sa sarili niya na minahal ang ganitong klaseng tao sa loob ng 10 taon. Ang bawat sakripisyo niya ay tila naging isang madilim na biro sa harap ng ganitong tagpo. Lucas, itigil mo na yan. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Ang pakiusap ni Revan, ang kanyang boses ay naging malumanay na tila nanggagamot ng isang sugatang pasyente. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan. Tapos na ang gabi mo. Dahan-dahang idinilat ni Don Alberto ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay ay nanginginig na humawak sa laylayan ng gown ni Revan. Isang mahina, ngunit malinaw na salita ang lumabas sa kanyang mga labi, na tila isang hatol mula sa langit. Palayasin? Palayasin ang mga hayop na yan sa pamamahay ko. Ang cliffhanger ay tila isang mabigat na kurtina na dahan-dahang nagsasara. Habang pinalalabas ng mga pulis si Lucas at Doña Consuelo na nagsisisigaw sa kahihiyan, naramdaman ni Revan ang pagod ng 10 taon na dahan-dahang nawawala. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungan para hilumin ang mga sugat na iniwan ng pagtataksil? Ang bawat imperyong itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho. At ngayong umaga, Lucas, ikaw ay nakatayo sa gitna ng iyong sariling mga guho. Ang tinig ni Revan ay tila malamig na hangin na humahagupit sa loob ng boardroom ng Valdez Corporation. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang lamesa, ang lugar na dati ay kinalalagyan ni Lucas. Sa likuran niya ay nakatayo si Gabriel, hawak ang mga dokumentong magsisilbing huling pako sa kabaong ng ambisyon ng mga Valdez. Sa harap niya, si Lucas ay mukhang isang taong hindi natulog ng 1 linggo. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang utos ng korte.
Sa tabi niya, si Doña Consuelo ay nakatulala. Ang kanyang mga hiyas, na dati ay ipinagmamalaki, ay wala na sa kanyang katawan. Naibenta na para lamang pambayad sa mga unang bugso ng kanilang utang. Hindi maaari ito, Revan. Hindi mo pwedeng kunin ang kumpanya ng tatay ko. Ang halos hindi marinig na bulong ni Lucas. Dugo at pawis ang ibinuhos namin dito. Dugo at pawis? Ang pag-uulit ni Revan, ang kanyang boses ay may halong pait at pangungutya. Ang dugong sinasabi mo ay ang dugong nawala sa akin sa bawat gabing pinagtrabaho niyo ako nang higit sa kakayahan ko. Ang pawis na sinasabi mo ay ang pawis na nagmula sa bawat oras na naging alila ninyo ako sa sarili kong pamamahay. Lucas, hindi niyo itinayo ang kumpanyang ito. Ninakaw niyo ito sa mga taong pinaglingkuran niyo ng kasinungalingan. Dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang isang huling dokumento sa harap ni Consuelo. Ang lahat ng utang ng Valdez Corporation ay binili na ng Imperial Group. Simula sa oras na ito, ang bawat sentimo na kikitain nyo, ang bawat gamit na mayroon kayo, ay pag-aari na ni Miss Revan Imperial at kasama rito ang inyong mansyon. Napatingin si Consuelo kay Revan. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Revan, iha, magmakaawa ako. Wag ang bahay. Saan kami pupunta? Matanda na ako. Hindi ko kakayanin sa kalsada. Dito, naganap ang golden moment ni Revan. Dahan-dahan siyang tumayo, nilapitan ang kanyang dating biyenan at inabutan ito ng isang piraso ng tinapay mula sa lamesa. Isang simpleng tinapay. Ang uri ng tinapay na madalas ay siya lamang ang kinakain ni Revan noong siya ay nagtitipid pa para sa kanila. Sabi niyo po noon, Ma, ang mga taong tulad ko ay dapat matutong makontento sa mumo. Ang malumanay na sabi ni Revan. Ngayon, ibinibigay ko sa inyo ang pagkakataong maranasan ang tunay na buhay ng isang taong nagsisimula sa wala. Hindi ko kayo ipapakulong dahil sa utang. Pakakawalan ko kayo. Pero aalis kayo sa mansyon na walang dalang kahit anong hiyas, kahit anong sutla. Lalakad kayo palabas ng gate na ang tanging baon ay ang inyong pangalan na ngayon ay wala ng halaga. Hayop ka, Revan! Sinira mo ang buhay ko! Ang biglang pagsigaw ni Lucas habang susubukan niyang sugurin si Revan, ngunit mabilis siyang naharangan ng mga security guard. Tiningnan ni Revan si Lucas nang diretso sa mga mata. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na kapayapaan. Hindi ako ang sumira sa buhay mo, Lucas. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Pinakasalan mo ako para sa pera. At ngayon, ang perang yun din ang kumuha sa lahat ng mayroon ka. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay kasing tahimik lamang ng isang pusong tumigil na sa pagmamahal sa maling tao. Habang pinalalabas ang mga Valdez sa gusali, sinamahan ni Gabriel si Revan sa balkonahe ng opisina. Ang tanawin ng lungsod ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay tila isang masayang musika ng bagong simula. Tapos na ang laban, Revan. Ang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang damdamin na matagal na niyang itinatago. Ano na ang plano ng ating bagong CEO? Huminga ng malalim si Revan. Inalis niya ang kanyang mamahaling blazer at tiningnan ang kanyang nursing pin na muli niyang ikinabit sa kanyang blusa. Gusto kong bumalik sa ospital, Gabriel, pero hindi na bilang isang nurse na nagtatago. Gusto kong itayo ang Isabel Memorial Hospital, isang lugar kung saan ang bawat pasyente ay ituturing na pamilya at walang sino mang nurse ang kailangang magtiis ng gutom at pangaapi para lang makapaglingkod. Isang kilig na sandali ang namagitan ng dahan-dahang hawakan ni Gabriel ang kamay ni Revan. Kung gayon, kailangan mo ng isang magaling na abogado para asikasuhin ang mga papeles ng ospital na iyon at baka kailangan mo rin ng kasama sa bawat hapunan pagkatapos ng shift mo. Ngumiti si Revan. Isang tunay at busilak na ngiti
na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Mukhang mahaba-habang kontrata yan, Attorney Gabriel. Habang buhay, Revan, kung papayagan mo ako, ang tugon ni Gabriel habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Alam ni Revan na ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring hindi tuluyang maglaho. Ngunit nagsilbi itong mga peklat na nagpapatunay ng kanyang katatagan. Ang nurse na naging prinsesa ay nahanap na ang kanyang tunay na trono, hindi sa loob ng isang palasyo, kundi sa loob ng isang pusong malaya at marunong magmahal muli. Lumipas ang 1 taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na batis sa gitna ng tuyot na lupain. Ang sikat ng umaga sa tapat ng bagong tayong Isabel Memorial Hospital ay hindi na nagdadala ng takot o pangamba para kay Revan. Habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang opisina, hindi na ang mamahaling gown o brilyante ang kanyang pinagmamasdan, kundi ang kanyang muling isinuot na puting uniforme. Simple, malinis, at puno ng dangal. Ito ang tunay na baluti ni Revan Imperial. Handa na ang lahat sa ibaba, Revan. Naghihintay na ang mga batang pasyente para sa pagbubukas ng pediatric wing. Ang malumanay na boses ni Gabriel mula sa pintuan. Lumingon si Revan at ngumiti. Ang bawat linya ng pagod sa kanyang mukha noon ay napalitan na ng isang uri ng liwanag na tanging ang kapayapaan lamang ang makakapagbigay. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inayos ang nursing pin sa kanyang dibdib. Ang haplos ng kamay nito ay hindi na lamang puno ng proteksyon, kundi ng isang pag-ibig na dumaan sa pagsubok ng panahon at bagyo. Salamat, Gabriel, sa lahat, ang mahinang sabi ni Revan. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ikaw ang nagtayo ng lahat ng ito sa pamamagitan ng iyong katatagan. Ang tugon ni Gabriel, sabay hawak sa kamay ni Revan habang sila ay naglalakad pababa. Sa gitna ng pagdiriwang, isang pamilyar na anino ang nakita ni Revan sa malayo, sa kabilang panig ng kalsada. Doon, sa tapat ng isang pampublikong klinika, nakita niya si Lucas. Nakasuot ito ng kupas na polo, nakapila para sa libreng gamot ni Doña Consuelo. Wala na ang kintab ng kanyang mga mata, wala na ang kayabangan sa kanyang bawat galaw. Si Doña Consuelo naman ay nakaupo sa isang lumang silya, balot ng tila basahan na tela, malayo sa mga sutla na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Napatigil si Revan. Tinitigan niya ang mga taong minsang sumira sa kanyang buhay. Gusto mo ba silang lapitan? Ang tanong ni Gabriel. Huminga ng malalim si Revan. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso. Regular, matatag, at malaya. Hindi na kailangan, Gabriel. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana. Ang patawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa buhay ko. Ang patawad ay ang pagpapakawala ko sa galit na nagkakabit sa amin. Malaya na ako at sapat na yon. Dito naganap ang huling golden moment ng kwento. Isang maliit na batang pasyente ang tumakbo patungo kay Revan at yumakap sa kanyang binti. Binuhat ni Revan ang bata at sa tawa ng sanggol, nahanap niya ang huling piraso ng kanyang paghilom. Ang nurse na minsang itinapon sa dilim ay siya na ngayong nagbibigay ng liwanag sa libu-libong buhay. Ang huling sulyap ni Revan sa langit ay puno ng pasasalamat. Ang Isabel Memorial Hospital ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang monumento ng isang pusong tumangging mamatay sa gitna ng pagtataksil. Sa bawat pasilyo nito, maririnig ang tunog ng pag-asa, ang bulong ng pagkalinga, at ang katotohanang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa saginto, kundi sa dami ng buhay na iyong nayakap ng buong katapatan. Tara na, Revan. Marami pa tayong buhay na gagamutin. Ang yaya ni Gabriel habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng babaeng kanyang pinakamamahal. Naglakad sila patungo sa loob, habang ang pinto ng ospital ay dahan-dahang nagsasara sa likuran nila. Iniiwan ang lahat ng pait ng nakaraan sa labas ng kanilang bagong mundo.
Ang kwento ni Revan Imperial ay natapos hindi sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang matamis na pagsisimula. Isang patunay na ang pag-ibig, katarungan at pag-asa ay laging mananaig sa huli.